Hello Sir Paul, happy birthday po sa inyo. Alam ko, January 14 po ang birthday nyo. Ilang taon nyo na kasi akong listener. Mapa-creepy makpanset man yan, Dear Sir Paul, sa Facebook page o kaya naman sa Spotify nyo. Kaya minsan nai-stalk ko po yung Facebook nyo. And hopefully, mabasa nyo po ito para naman kahit papaano makapagpasalamat po ako sa inyo. Mabati ko rin po kayo ng happy birthday. More birthdays to come pa po. At dahil birthday nyo nga po, heto naman po ang regalo ko sa inyo. Ang story ko. Alam ko, magugustuhan nyo ito. Nangyari po ito, 1999, sa probinsya po ng Iloilo. By the way, taga-Aklan po kami At nung time po na yun, nagpunta lang kami doon para sa isang family reunion. Pero at the same time, bakasyon na rin, gala-gala at kung ano pa. Noong mga panahon na yan, college student pa lang po ako. Palamunin pa lang po ako ng mga magulang ko. Kaya naman wala pa akong masyadong responsibilidad, liban na lang po sa pag-aaral lang mabuti. Maaga po kaming nagpunta doon, siguro mga 1 week before yung reunion. Bakasyon din naman po noon at wala naman kaming ginagawa. At yung negosyo naman po ng mga parents ko, meron naman pong namamahala sa Aklan. Summer break din naman po nun, kaya wala po talagang problema. So heto na nga, wala kaming ibang ginawa noon, kundi ang gumala, maglibot, mag-enjoy. Kasama ko po yung mga pinsan ko, si Jana na galing Capiz, si Mario na galing Antique, at si Kiko na doon po talaga sa Iloilo. Sila po yung host. Bale, yung mga lolo't lola kasi namin, taga doon po talaga sa Iloilo. At doon nga din po nakitira sila Kiko sa kanila, kasama ng mga parents niya at mga tito-tita namin. By the way, marami po kami Siyam na magkakapatid po sila papa. Tapos syempre yung mga pamilya-pamilya pa po nila. At napakarami ko rin pong pinsan. Pero yung 4 na yan talaga ang mga close ko. Yan talaga ang mga sanggang dikit ko. Kaya madalas, sila ang kasakasama ko sa kung anumang ginagawa kong trip doon sa Iloilo. Hanggang isang araw po, nagagala lang kami sa may city proper ng Iloilo. Nang maya-maya, biglang may kumalabit sa akin. Ineng, baka pwedeng bigyan mo ko ng barya. Nagulat ako kasi biglang may nangalabit. Pero nang makita kong isang matanda ito na pulubi, walang ano-ano, binigyan ko po ito ng barya. Nagpasalamat pa nga siya sa akin. Uy Rika, bakit ka nagbibigay sa pulubi? Ano ba kayo? Pulubi na nga, di ba? Dapat binibigyan. Yung mga ganyang tao dapat hindi binibigyan ng pera. Nawiwili. Hindi nagtatrabaho. Ang hirap-hirap kumita ng pera tapos sila nandilimos lang. Tignan mo si tatay Malakas pa yan, kaya pa magtrabaho niyan. Oo nga, tama si Mario. Dapat hindi ka masyadong mabait sa ganyan. Ano ba kayo? Hayaan nyo na nga si Rika. Kung kayo ayaw nyo magbigay, siya hayaan nyo. Pera niya naman yan. Oo nga, hayaan nyo na ako. Tsaka kahinaan ko talaga yung mga pulubi. Yung mga matatanda tsaka bata. Kung kayo ayaw nyo magbigay, hayaan nyo na lang ako. Kaya mabuti pa, tara na. Umalis na tayo. Totoo po yan, Sir Paul. Hindi ko malaman-laman sa sarili ko kung bakit kahinaan ko ang mga ganoong tao. Pero ganun pa man, kagaya po ng 2 kong lalaking pinsan, marami rin talagang nagsasabi sa akin na wag ko silang bigyan. Pero wala akong pakialam sa kanila. Basta ako, ginagawa ko lang ang gusto kong gawin at kung ano ang magpapagaan ng loob ko. Kinabukasan po noon, nagpunta kami sa isang beach doon sa may Iloilo. Hetong beach na to, nung mga time po na yun, hindi pa po masyadong develop. Kumbaga may nagmamayari, pero pwede kang pumunta doon nang wala pong binabayad. Paano ba naman? Buhangin lang, kapunuan. Tapos malawak na dagat ang nandoon. Sabi nila yung may-ari daw noon, de-develop daw yun soon. At sa mga panahon na ito, hetong resort na to, isa sa mga pinakamagaganda sa Iloilo. So balik po tayo sa nakaraan.
Nung time po na yun, doon po kami nagpunta nung araw na yun. Tuwang-tuwa kami kasi ang ganda po ng lugar. Malinis, yung parang hindi pa po napupuntahan ng mga tao. Hindi man masyadong kaputian ng buhangin, pero napakalinaw naman po ng tubig. Tapos solong-solo po namin ang lugar. Ang plano namin, doon kami maliligo buong araw at mag-overnight kami doon. Camping-camping ba? Nagdala nga kami ng malaking tente. As nagdala kami ng maraming gamit, mga pagkain, mga damit at kung ano-ano pang pangangailangan namin. Safe naman daw doon, sabi po ng parents namin. At actually, hinatid pa nga nila kami doon. Kaya safe na safe talaga kami. Masaya ang pagsiswimming namin nung araw na yun. Ang dami nga naming nakain. Tapos pagsapit po ng gabi, dito na po mas naging masaya. May nagdatingan kasi sa mga ilang pinsan po namin. Kasi yung iba sa kanila, kararating lang po nila. At nung time na yun, medyo dumami po kami. Siguro mahigit 10 na po kami noon. Wala namang problema sa amin yun. Pabor pa nga kasi mas masaya mas marami. May mga dala pa nga silang additional na pagkain tapos nagdala pa sila ng inumin. Kaya tuwang-tuwa kami. Nag-inuman kami doon. Party-party. Ang saya naming magpipinsan. Pagsapit po ng 10:00, may ilan na po sa mga pinsan namin ang natulog na. Kami namang 4, pati ng 3 pa naming pinsan, na iwang nag-iinuman at nagkwekwentuhan. Nang maya-maya, nagulat na lang kami nang bigla pong may lumapag na isang tila malaking ibon doon sa harapan po namin, doon sa may buhangin. Nagulat kami. Akala nga namin agila kasi ang laki-laki po nito. Pero nang masinagan po ng liwanag ng bonfire yung mukha niya, nagsigawan na lang po kaming lahat. Dahil isang halimo po yun, o mas maiging sabihin, isang aswang. Siyempre sigawan, tilian, nagkaagulo, nagising yung mga natutulog. Kami naman, hindi namin malaman kung tatakbo ba kami o hindi. Kasi napakadilim na po sa paligid. Para kasi makalabas ka doon sa beach, dadaan ka muna ng gubat. Siguro mga 1 o 2 kilometro pa ang dadaanan mo. Pero napakadilim po sa loob Tsaka nag-aalangan kami. Bukod doon sa dami namin baka magkahiwa-hiwalay kami. Kaya nanatili lang kami doon. Hanggang sa maya-maya, nang lalapit na po sa amin yung aswang na may pakpak, nagulat na lang kami nang may maliwanag na ilaw ang nagmula doon sa may kaliwa, doon sa may bandang dagat. At nagulat na lang kami ng isang matandang lalaki ang may hawak po ng mahabang tungkod at doon po nagmumula ang ilaw. Nasilaw kami, pero mas nasilaw po yung aswang at yung pagkasilaw niya para bang nasasaktan pa. Sinubukan pa nga lumapit ng aswang doon sa lalaking papalapit pero hindi niya nakinaya kasi nakita po namin na nag-aapoy na po ang balat niya. Yung para bang nasusunog siya doon sa liwanag kaya hindi nagtagal, lumipad na po papalayo yung aswang. Kami sigawan, iyakan at kung ano-ano pa. Pero maya-maya, lumapit sa amin yung lalaking pinanggagalingan ng liwanag. Namatay na nga rin po unti-unti yung liwanag at laking gulat ko na lang po nang mamukaan ko siya. Siya, yung pulubing nang hingi sa akin ng barya. Ayos lang ba kayo, mga bata? Sa sandali, kilala kita. Iya? Ikaw yung nagbigay sa akin ng barya kahapon. Manong, salamat po. Pero paano niyo po nagawa yun? Hindi po sa amin sinabi ng matanda kung papaano niya nagawa ang bagay na iyon. Basta ang sabi niya, kaya niya daw labanan yung mga ganoong nilalang. Maswerte daw kami dahil napadaan daw siya doon sa may gubat. Nasa may bandang kagubatan daw kasi ang tinitirhan niya at malapit lang din daw doon. Dahil kung hindi, malamang sa malamang may nangyari ng masama sa amin. At kapalit daw ng binigay kong barya sa kanya, nanatili na lang siya doon sa amin hanggang sa mag-umaga. Babantayin niya raw kami. Kasi
baka raw bumalik yung aswang. At kung maglalakad naman daw kami doon sa gitna ng kagubatan, mas delikado. Baka raw maingkanto pa doon o baka may aswang pa. Doon mahihirapan daw siya kasi marami kami. Kung sakaling may umatake, baka may mangyari pang masama. Sa pananatili niya po doon sa amin, kinuwentuhan niya kami ng mga bagay na nakakamangha. Mga karanasan niya sa mga aswang, kung bakit siya naging pulubi at kung bakit siya nanatiling pulubi na lamang. Sa susunod, yun po ang ikikwento ko. Kasi mas maganda po yun dito sa experience na to. Hayaan niyo po. Isusunod ko po kaagad. Pero sa ngayon, heto na muna. Salamat po Sir Paul. Muli po, happy birthday po sa inyo.